Nagsisimula ang pelikula sa isang pribadong paaralan kung saan nakilala natin si Ginger Novak, isang guro sa nutrisyon. Nalaman kamakailan na kinuha siya ng paaralan upang itaguyod ang malusog na pagkain sa mga estudyante. Ang kanyang club ngayon ay may ilang miyembro. Tinatanong niya kung bakit sila sumali. Isang batang si Helen ay gustong protektahan ang kalikasan at bawasan ang pag-init ng mundo. Isang batang babae, Ragna, ay nais bawasan ang taba sa kanyang katawan at maging fit para sa sports. Mayroon ding si Elsa, nais magbawas ng disiplina, at si Fred, nais manatiling malusog dahil may diabetes siya. Sa wakas, sinabi ni Ben na nandito siya para kumita ng score para sa scholarship. Sabihin ninyo ang totoo, silang lahat ay narito dahil mainit o maganda si Miss Novak. Pinasalamatan ni Miss Novak ang pagiging miyembro ng club at ipinaliwanag ang konsepto ng conscious eating. Tungkol sa pagbawas ng pagkain ng hindi nauuhaw, ipinaliwanag niya na mas kakaunti ang pangangailangan ng katawan kaysa sa karaniwan at tinalakay ang mga benepisyo ng pagkain ng kaunti. Sinabi ni Ginger Novak sa kanila ang ehersisyo sa paghinga na makakatulong upang mas maunawaan ang sangkap at kumain ng may kabatiran. Ang mas panaral ay nagprapraktis ng ehersisyo at agad na nararamdaman ang pagbabago sa kanilang mood at ganang kumain. Pagkatapos ng sesyon, nakita ni Ginger Novak ang punong guro na mainit na bumati sa kanya sa paaralan. Iniutos niya kay Ginger Novak ang pagpapabuti ng gawi sa pagkain ng mga bata. Pinahahalagahan ng huli ang tiwala at pinapangako ang prinsipyo na ang mga bata ay nasa ligtas na kamay sa kanya. Lumipat ang eksena sa tahanan ni Ragna kung saan siya ay kumakain kasama ang mga magulang. Pinayuhan ng ina na mag-ingat sa paghihintay at iwasang kumain ng marami. Nakarinig nito na offense si Ragna, ngunit ipinaliwanag agad ng kanyang ama na ang kanyang ina, "Hindi ko sinadyang maging negatibo." Inisip niyang mataba ka, mahal, iyon lang. Tinanong niya kung ano ang natutunan sa masusing pagkain at ipinakita ni Ragna ang ehersisyo sa paghinga sa mga magulang. Susunod, makikita natin si Elsa na kumakain ng tanghalian kasama ang mga magulang niya. Sinigawan siya ng ama dahil sa pagkukulang sa pagkain at pagkakatulad sa ina, pero nilinaw ni Elsa na nagpa-practice siya ng tamang pagkain na natutunan niya sa paaralan. Nakikita natin ang ina na ibinibigay ang lahat ng pagkain niya sa aso. Matapos ang ilang subo, si Elsa ay nagmamadaling pumunta sa banyo at nagsuka ng kinakain. Nahuli ng ina siya sa ginagawa pero walang sinabi at umalis. Sa ibang bahagi ng paaralan, kumakain si Fred ng tanghalian mag-isa nang lapitan siya ni Ginang Novak. Inalalasan siya sa opisina kung saan may maliit na dambana. Nakaupo ang dalawa sa harap ng dambana at nagsasagawa ng mental na ehersisyo upang mapaunlad ang kaugalian sa pagkain. Manalangin ka sa akin, Fred. Manalangin sa Diyos ng pangabala. Sa susunod na sesyon ng club, si Frederick ay nakipag-usap tungkol sa kung paano siya kumakain ng mas kaunti na nagresulta sa malaking pagtaas ng kanyang enerhiya. Binanggit niya na ang mga pagbabago ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na bawasan ang dosis ng insulin. Natutuwa si Ginang Novak na marinig ito at ipinaliwanag na habang nag-aayuno, ang katawan ay dumadaan sa proseso na tinatawag na autophagy. Sa prosesong ito, gumagamit ang katawan ng sariling selula para sa enerhiya na inilarawan bilang napakakapakipakinabang. Binibigyang diin niya na ang autophagy ay maaaring bawasan ang pagkapagod, gamutin ang sakit, at potensyal na pahabain ang buhay ng 10 hanggang 20 taon. Ang eksena ay lumipat kay Elsa, nag-aaral sa aklatan. Lumapit si Ginger Novak sa kanya at naglakad sila ng magkasama. Sa panahong ito, pinuri ng guro si Elsa sa kanyang matibay na determinasyon at kakayahang kontrolin ang kanyang katawan. Inamin ni Elsa na sana walang pagkain sa kanya katawan, ngunit pinipilit siya ng kanyang ama na kumain. Sa tugon, ipinaliwanag ni Ginger Novak na hindi tinatanggap ng lipunan ang mga hindi kumakain dahil nakatatakot ito sa mga tao. Ipinapaliwanag niya na karamihan sa mga tao ay hindi alam ang kakayahan nila at nagkakamali na kailangan nilang kumain ng regular upang mabuhay. Sa isa pang eksena, si Helen, Elsa at Ragna ay kumain ng patatas na hiwa para sa tanghalian. Si Helen at Elsa ay kumakain lamang ng isang piraso bawat isa, ngunit si Ragna ay hindi makapigil at kumakain ng 3 piraso. Aba, nakaramdam siya ng pagkakasala at nagpunta sa banyo upang sumuka. Sinabihan siya ng mga kaibigan dahil sa kakulangan ng kontrol at humingi ng tawad. Mamaya pumunta si Ragna sa MS. Novak ay naghayag ng kanyang guilt sa labis na pagkain. Niyakap siya ng guro at sinabing normal lang ang magkamali. Binigan siya ng tsaa na halamang gamot para makatulong sa pagbawas ng gana sa pagkain. Sa susunod na eksena, si Fred ay nakikipag-usap. Kasama ang mga magulang na nasa ibang bansa, labis siyang namimiss at nagtatanong kung pwede siyang bumisita. Gayunpaman, agad silang tumutol at iginiit na kailangan niyang tapusin ang paaralan. Naiinis, si Pared ay ibinaba ang telepono at pumunta sa pagsasanay sa sayaw, ngunit hindi siya makapag-concentrate. Napansin ng kanyang guro sa sayaw na may mali at tinanong kung ano ang nangyari, pero hindi sumagot si Fred. Sa halip, pupunta siya sa MS. Sinasabi ni Novak na tila hindi alintana ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanya. Talagang nagmamalasakit ang guro sa bata, kaya sinisiguro niyang hindi siya nag-iisa dahil ang pagkain ay kaibigan ko. O yung pagkain ay demonyo. Kinabukasan, nakipagkita siya sa punong guro na nagtanong tungkol sa mas magandang pag-unlad ng mga estudyante. Sumasagot si Ginger Novak na lahat ay maayos maliban kay Ben na tila suwail. Si Ben, ang pinakamatalinong estudyante, ay nag-apply para sa buong scholarship.
Siya rin binanggit na siya ay may isang ina at pumanaw na ang kanyang ama matagal na. Naiintindihan ni Gininger Novak ang kanyang sitwasyon, ngunit tumatanggi siyang ibigay ang score ng scholarship hanggang hindi siya umuusad. Kinausap ng punong guro si Ben at nagkaroon sila ng pag-uusap. Hinihiling niya sa kanya na seryosohin ang klase sa nutrisyon kung hindi ay delikado ang kanyang scholarship. Sa susunod na klase, tinanong ni Miss Novak si Ben kung bakit hindi niya sinusundan ang kanyang payo na kumain ng mas maingat. Sinasabi niyang natatakot siya na hindi makapag-focus sa kanyang pag-aaral, ngunit sinisiguro siya ni Ging Novak na ito ay isang alamat at ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Nang marinig ito, ibinunyag ni Ben na ayaw niyang biguin ang kanyang ina na masipag na nagluluto para sa kanya. Sinabi ni Ging Novak na dapat siyang tumigil sa pamumuhay para sa iba. Dapat siyang mag-focus sa sarili niya kaysa kay Ging Novak. Pagtugon sa ina, naantig si Ben sa kanyang mga salita at nangangako na magbabago ng gawi sa pagkain mula ngayon. Sa susunod na eksena, si Ben ay nasa bahay habang ang kanyang ina ay naghahanda ng masarap na pagkain. Nung nag-aalangan siyang kumain, ipinaliwanag niya na hindi siya dapat magutom para lang sa scholarship. Sinabi ng nanay na baka maaari siyang lumipat sa ibang paaralan. Ngunit sabi ni Ben ayaw niyang huminto at naniniwala siyang mabuti sa kanya ang kumain ng kaunti. Nanghihinayang ang ina sa narinig, ngunit sinasabi sa kanya na huwag pilitin ang sarili. Sa susunod na araw, pinuri ni Novak sina Ragna at Elsa sa kanilang progreso. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa isang pandaigdigang samahan ng mga tao na tinatawag na Club Zero na hindi kumakain ng anuman. Patay na silang lahat ngunit ang kanilang website ay up pa rin. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang lihim dahil hindi handa ang publiko. Naintindihan mo? Tinatanong nila kung possible ito at MS. Sinasabi ni Novak na siya rin ay miyembro ng Club Zero. Natuwa ang mga babae at gustong malaman paano makakasali. Sa gabi, Fred at MS, pumunta si Novak sa Opera Theater at nag-enjoy. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad, tila nagustuhan na nila ang isa't isa. Kinabukasan sa isa pang sesyon, sinabi ni Binibining Novak sa grupo na itigil ang pagkain at inilarawan ang mga benepisyo nito sa isip at katawan. Pinapahawak niya rin sila sa kamay at pinapanta ang kakaibang bersikulo, ang mga sakit ay mabuti, ang tiyan ko ay masama. Pagkatapos nito, tumigil ang mga estudyante sa pagkain at gumamit ng iba't ibang dahilan para iwasan ito. Nang malaman ito ng magulang, nag-aalala sila. Isang araw dumating ang nanay ni Ben sa paaralan at ipinahayag ang pag-aalala sa kung paano minamanipula ni Gininger Novak ang kanyang anak. Gayunpaman ang punong guro ay nag-aangkin. Ang mga bata ay nag-iensayo ng masusing pagkain at hindi nagugutom. Sinasabing si Ginang Novak ay responsableng guro na hindi gagawa ng anuman upang makasakit kanyang mga estudyante. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpunta ang punong guro sa kafeterya upang tingnan ang mga estudyante. Si Ben at mga kaibigan ay nagpapanggap na masaya sa harap niya at naglaro na. Pagkain na parang kumakain. Umalis ang punong guro, nakahinga ng maluwag, hindi alam na itinapon ng kanyang mga estudyante ang pagkain. Ang basura. Isang umaga, sinubukan ni Ben gisingin si Fred, ngunit natagpuan siyang walang malay. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad at dinala si Fred sa ospital. Lumabas na tumigil siya sa pag-inom ng insulin na nagpalala sa kanyang diabetes. Dumating ang ama at nakipagkita sa punong guro upang talakayin ang kalagayan ng anak. Ang punong guro ay nag-claim na wala siyang ideya na si Fred ay hindi nag-i-injection ng insulin. Nauunawaan ng ama na hindi ito kasalanan niya pero hinihiling niyang alagaan si Fred na labis na pumayat at humina. Sa susunod na eksena, sinabi ng guro ng sayaw sa punong guro na nakita niya si Ginger Novak na nasa date kasama si Fred. Sabi niya na kung malaman ng mga magulang ni Fred magiging malaking iskandalo ito. Sasabihin ng mga balita na tanging guro niya lamang ang kinakain ni Fred. Mamaya nagdaos ng pulong ang paaralan. At lahat ay sumasang-ayon na dinaaangkop para sa guro na makipagkita sa estudyante ng pribado sa labas ng paaralan. Walang duda, pinag-uusapan din nila kung paano nagkaroon ng eating disorders sa mga bata simula MS. Dumating si Novak, gumawa sila ng sama-samang desisyon na paalisin siya sa paaralan bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, nakipagkita ang punong guro kay M. Inalis ni Novak ang kanyang posisyon dahil sa pakikipag-ugnayan sa estudyante, huli ay di na nagtatanggol sa sarili at umalis sa galit. Pagkatapos, lumapit siya sa kanyang dambana at tinawag itong makapangyarihang ina. Inakusahan ni Binibining Novak ang makapangyarihang ina na iwanan siya. Sabi niya na ayaw niyang sumuko dahil malapit na siya sa kanyang layunin. Nakipagkita si Binibining Novak kay Fred at nagtanong kung nagtitiwala pa rin siya sa kanya. Nung sumagot siya ng oo, bigla siyang hinalikan siya. Ang eksena ay lumilipat sa bahay ni Elsa, kung saan siya ay nagpapanggap na pinapaliit ang pagkain upang iwasan ito. Ang kanyang ina ay nakita na muling nag-aabot ng pagkain sa aso. Nagagalit ang ama at pinipilit si Elsa na kumain ng sinigang. Kumain. Ang sosyalan, baby! Sige na! Ninais niyang sumunod, ngunit nagmadaling pumunta sa banyo para magsuka. Nakikita sina Ben at Ragna sa kanilang mga bahay, parehong tumatangging kumain. Kinabukasan, dinala ng mga magulang ni Elsa ang tanghalian, ngunit siya ay nagbigay ng talumpati.
siya tungkol sa labis na pagkonsumo. Sinasabi niya na ang katawan ng tao ay hindi kailangan ng pagkain at maaaring mabuhay sa pamamagitan ng determinasyon ng patuloy na igiit ng kanyang mga magulang. Kumain siya ng kaunti, ngunit bigla siyang nagsuka at kinain ito ulit. Labis na ikinabahala ng kanyang mga magulang. Mamaya, ang mga magulang ng na-brainwash na bata ay nagtipon upang talakayin ang sitwasyon. Tawagan si Binibining Novak dahil siya ang nag-iisang makakapagsalita sa mga bata upang baguhin ang isip nila. Ang ina ni Ben ay tutol dito, alam kung gaano ka-manipulative ang babaeng iyon. Naiintindihan ng iba ang kanyang alalahanin, ngunit nag-aalala sila na kung di kumain ang kanilang mga anak, maaaring mamatay sila. Pagkaraan ng ilang sandali, inihahatid ng mga magulang ang kanilang mga anak sa bahay ni Gininger Novak. Magandang ideya. Tanging si Fred, Ben at Elsa ang dumating dahil si Helen ay nasa bakasyon sa Switzerland. Lahat sila ay tila mahina at maputla, pero nagsasalita sila tungkol sa kanilang kabutihan at kapangyarihan. Pinuri ni Gininger Novak ang kanilang mga aksyon at ipinaalam sa kanila na handa na silang sumali sa Club Zero, kung saan sila ay mabubuhay ng walang hanggan. Sinasabi niya na sila ay malaya na at hindi na kailangang sumailalim sa presyo ng lipunan o magulang. Tiyak din silang magkakaroon ng magagandang sponsor. Naging mga impluensyador sila sa Instagram. Sa gabi, bumisita si Fred sa bahay ni Ben para ipagdiwang ang Pasko kasama ang pamilya. Nagluluto ang ina ni Ben ng masarap na pagkain na kinakain ng dubata ng walang pag-aalinlangan. Si Ragna at Elsa ay masayang kumakain kasama ang kanilang mga magulang. Sa susunod na umaga, nang pumunta ang mga magulang para gisingin ang kanilang mga anak, sila ay wala. Umalis na ang mga teenagers sa hagdang bahain, sinasabing sila'y nasa mas mabuting lugar na ngayon. Humihingi rin sila sa kanilang magulang na huwag silang hanapin dahil walang kabuluhan. Si Binibining Novak ay namumuno sa atro sa isang bukas na parang sila ay bumubuo ng bilog at naguugnay ng mga kamay para magsagawa ng isang ritual. Sa huling eksena, nakita ang mga magulang sa paaralan para sa agarang pulong. Dumating si Helen mula sa bakasyon at sumali sa grupo. Ang nag-aalalang magulang ay tinatanong siya tungkol sa nangyari sa klase ng nutrisyon. Nagtataka sila na saan si MS. Dinala ni Novak ang kanilang mga anak at kung buhay pa sila. Ngunit ang isang talentong in brainwash ay sumusuporta sa kanyang guro at ipinapaalam sa mga magulang na sila ang magwawagi. Natapos ang pelikula habang siya no 027Y tumitingin sa kamera at nagpahayag na sila ay maaaring maligtas, ngunit kailangan ng pananampalataya.